araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 5, 2024, Sabado ng ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. Ngayon din po ay ginugunita ang kapisahan ni Santa Maria Faustina Kowalska. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa aklat ni Hope, chapter 42, verses 1 to 3, verses 5 to 6, and verses 12 to 16. Ang sagot ni Hope sa Panginoon, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. Anumang balakin mo'y walang makahadlang. Sinong nagsasalita ng walang nalalaman? Kaya ako ay humatol ng walang katuturan, na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay. Nakilala kita sa balita lamang, ngunit ngayon akin nang namasdan. Kaya ako'y nagsisisi ng buong taimtim, at ang sarili ko'y aking itinatakwil. Ang mga huling araw ni Hope ay higit na pinagpala ng Panginoon. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 1,000 inahing asno. Nagkaanak pa si Hope ng 7 lalaki at 3 babae na mga pangalay Hemema, Kesha, Kerin Hapok. Sa buong lupain ay wala silang katulad sa ganda. Pinamanahan din niya sila, tulad ng mga anak na lalaki. Si Hope ay nabuhay pa ng 140 taon. Nakabuhayan pa niya ang kanyang mga apo sa ika-4 na saninlahi bago siya namatay. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa huling sandali o pagtatapos ng ating pong pagbabasa at pagninilay mula sa aklat ni Hope. Ngayon po ay talaga nakita natin yung naging buhay ni Hope at ngayon ay kung paano siya muling pinagpala ng Panginoon. Matapos na subukin ang kanyang pananalig sa Diyos, ang kanyang pananampalataya, matapos siya na subukin din, no? May mga panahon na pinanghinaan siya. Kung maalala niyo po, no, lahat ng bagay na mayroon siya, maging ang kanyang mga mahal sa buhay, ay nawala sa kanya. At umabot sa punto na tanong na rin siya at kini-question niya kung ano ang gusto ng Diyos na, o kung bakit hinahayaan ng Diyos na ito mangyari sa kanya at bakit pa siya nabuhay kung puro paghihirap rin lang ang kanyang mararanasan. At dito po nagkaroon ng palitan ng kumbaga pakikipag-usap ng Panginoon kay Hope at si Hope sa Panginoon. At ngayon, sabi nga dito, naging malinaw na kay Hope ang lahat. Hindi niya na ito, kumbaga, no? Hindi niya na muling hinatulan ang Diyos sa kanyang nararanasan. Matapos ito, nanatili siya na tapat, nananalig sa Panginoon, kung kaya sabi po dito, no, napakaganda po, no? Sa mga huling araw ni Hope, siya ay pinagpala ng Panginoon. Yung mga nawala sa kanya, pinalitan pa ng iba yung ulit pa, no? Sabi talagang walang makakapantay na sa kanyang kasaganaan, at yung mga nawala niyang anak, dinobye rin, nagkaanak pa siya ng marami pa, at nakita pa niya ang kanyang mga inapo sa ika-4 na saninlahi. Ganun kahaba ang naging buhay ni Hope, na naging sagana, nakaranas ng paghihirap, ng kawalan, pero muling nakaranas naman ng pagbangon at iba yung gantimpala o pagpapala ang kanyang natamo. Maganda po, no, nasabi ko nga, nawa ay magsilbing inspirasyon sa atin ang buhay ni Hope, na kung sakali may mga panahon na parang wala nang katapusan ang ating problema, ito po, kumbaga dito, no, talagang may hangganan ang problema. Magpakatatag lang tayo, manatili tayo sa Panginoon, kamapit lalo sa Panginoon kung may mga panahon na pinanghihinaan tayo, at isang araw ay matatapos lahat ng pinagdaraanan natin at makikita rin natin yung bunga, no, ng ating pagiging tapat sa Panginoon. Yung biyaya na darating sa atin
Yung mga nawala, papalitan pa ito ng siksik, liglig at tumaapaw pa. Sa bawat problema, kasama natin ang Diyos at hindi niya tayo iniiwan. Maaring sinusubok, pero hindi niya tayo iiwang mag-isa. Kailangan lang talaga natin na magdasal, kausapin ng Panginoon, lalong-lalo na kapag mga panahon na nalilito na tayo sa nangyayari at hindi na natin nauunawaan. Tanging ang Diyos ang gagabay din sa atin para malampasan natin at maitawid natin ang anumang pagsubok na atin pong nararanasan. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyo po.